Mabuhay! Ako si Sinag Alitaptap. Ako, kasama ng mga kauri kong alitaptap, ay naninirahan sa mahalaman o mapunong lugar kung saan mayroong malinis na hangin. Ang aming ilaw ay nakikita sa pagsapit ng dilim. Dahil sa pagdami ng syudad, pagkaputol ng mga puno, at pagtindi ng polusyon, ay bihira na kaming makita ngayon. Sana ay tulungan mo ako upang sagipin ang tahanan naming mga hayop mula sa masasamang epekto ng kakaibang pagbabago sa klima o climate change. Sa katunayan ay marami ang di nakakaalam na may mga pang-araw-araw na gawain o aktibidad ang tao na nakakaapekto sa ating klima na maaring magdulot ng pagbabago sa ating nakasanayang panahon at pamumuhay. Ano nga ba ang klima? Ito ang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng mahabang yugto ng panahon. Ano naman ang panahon? Ito ang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa loob ng maikling takdang oras, kagaya ng maghapon o isang araw. Ibinabalita ito sa atin sa telebisyon sa araw-araw. Dito sa Pilipinas, may 2 uri ng klima sa loob ng isang taon. Ito ang tag-init at tag-ulan. Ang tag-init ay kalimitan nating nararanasan sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo. Sa ganitong panahon, tumatapat ang bakasyon sa eskwela kung saan maraming nagpupunta sa beach. Mula Hunyo hanggang Oktubre naman ang panahon ng tag-ulan. Ito rin ang panahon ng habagat at tagbagyo. Pinakamaraming bagyo sa buwan ng Hulyo at Agosto. Sa panahon ng Disyembre hanggang Pebrero, nararamdaman natin ang malamig na temperatura lalo na sa umaga. Paano ba naaapektuhan ng gawaing tao ang ating nakasanayang klima? Nakakita ka na ba ng greenhouse? Ito yung bahay na gawa sa salamin na karaniwang nakikita sa mga malalaking halamanan. Iniipon nito ang init ng araw para sa mga halamang inaalagaan dito. Alin dito ang greenhouse? Eto! Ang ating atmosfera ay parang greenhouse. May mga greenhouse gases o GHGs ito na tulad ng water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide, at methane na nakapalibot sa mundo na parang kumot. Nililikom nila ang sapat na init o enerhiya ng araw para mabuhay ang tao, hayop at halaman. Kung wala ang mga ito, ay magiging napakalamig ng panahon at imposibleng mabuhay sa kondisyong ito. Pag-aralan pa natin ang mga ito at ang papel nila sa ating kalawakan. Ang atmosfera ay nasa buong paligid. Dito galing ang hangin na ating hinihinga. Ang init ng araw ay pumapasok sa ating atmosfera at lumulusot ito sa suson o layer ng mga greenhouse gases na pumapalibot sa mundo. Sa pagtama nito sa ibabaw ng mundo, sinisipsip ito ng lupa at tubig. Pagkatapos, bumabalik ito sa atmosfera bilang infrared rays. Ilan sa bahagi nito ay bumabalik sa kalawakan. Ito ang tinatawag na greenhouse effect. Ngunit, karamihan sa init na ito ay naiipit at naiipon sa atmosfera dahil sa dami na ng greenhouse gases na ikinasasanhi ng pag-init ng mundo o global warming. Mahalaga ang greenhouse effect. Kung wala ito, walang mabubuhay dahil sa matinding lamig. Ngunit kung labis naman ito, ang mundo ay magiging sobrang mainit. Kahit na maliit na pagtaas ng temperatura ay makakaapekto sa kalusugan ng mga tao, hayop at halaman. Dahil sa uri ng pamumuhay ng tao ngayon, tumataas ang konsentrasyon ng greenhouse gases sa ating atmosfera. Ito ngayon ang sanhi ng pagbabago ng klima.
Ang pagtaas ng antas ng greenhouse gases ay dulot ng paggamit sa produktong petrolyo, gas at coal. Nagpapalubha din ang pagpuputol ng mga puno. Sa panahong ito, napakaraming pabrika at iba't ibang uri ng transportasyon sa buong mundo. Excuse me po! Lahat sila ay bumubuga ng usok. Lahat sila ay nagbubuga ng carbon dioxide o CO2 at iba pang greenhouse gases. Sa mga nakaraang taon, ang greenhouse gases ay patuloy na dumarami. May 5 GHGs na malaki ang konsentrasyon sa ating atmosfera na gawa ng tao. Tignan ang lugar sa larawan. Samahan mo akong ituro ang mga gawain na nakakadagdag ng CO2 at iba pang greenhouse gases sa kalawakan at paligid. Methane o CH4. Ang methane ay nagmumula sa mga dumi ng mga hayop, nabubulok na basura at mga matubig na palayan. Carbon dioxide o CO2. Ito ang pinakakilalang greenhouse gases. Nagmumula ito sa pagsusunog ng fossil fuels tulad ng gasolina, krudo, at coal na ginagamit ng mga karaniwang sangkap na ginagamit na pampalamig ng aircon at mga produktong aerosol. Sa loob ng bahay, ang paggamit ng mga kasangkapang dekuryente ay nagiging sanhi ng CO2 at iba pang mga GHGs. Makikituloy po! Tignan na lang natin ang bahay ng Pamilya Aksaya. Ano-ano ang mga gawain natin sa bahay na nakakadagdag sa paglikha ng CO2? Naku, walang tao! Pero naiwang nakasaksak ang mga dekuryenteng gamit tulad ng radyo, TV, cellphone at iba pa. Kumukonsumo pa rin ito ng kuryente, kaya ugaliing tanggalin sa saksakan pag di ginagamit ang mga ito. Kailangan ng kuryente sa mga gamit sa bahay. Ang kuryente ay nagmumula sa pagsusunog ng panggatong ng fossil fuel tulad ng krudo at coal. Mas maraming panggatong na sinusunog, mas maraming CO2 ang napupunta sa atmosfera. Ibig sabihin nito, sa bawat appliance na ginagamit, may katumbas ng CO2 na napupunta sa atmosfera. Hindi ito makakabuti sa atin dahil nakadaragdag ito sa problema ng global warming. Bilang isang kapuluan na binubuo ng maraming isla at mahahabang pampang, tayo ay sensitibo sa epekto ng pagbabago ng klima. Ano ang direktang epekto nito sa atin? Ang matinding pag-init ng mundo ay nakakaapekto sa ating kalusugan. Tulad ng pagtaas ng presyon, hirap sa paghinga, heat stroke at iba pa. Higit pa dito ay ang paglaganap ng mga sakit mula sa lamok tulad ng dengue at malaria. Ang matinding init ay magiging sanhi ng tagtuyot na makakaapekto sa kalidad at dami ng ani ng mga bukirin. Maaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng mga pagkain. Ang pagtindi ng init ng mundo ay maaring magdulot ng paglakas ng mga bagyo na magdadala ng pagbaha at kalamidad. Napipinsala rin ito ang agrikultura. Ngayong alam na natin ang sanhi ng global warming at ang mga masasamang epekto nito, may mga simpleng hakbang na makakapigil sa pagdami ng greenhouse gases. Sa munting paraan ay makakatulong ka sa paglutas sa problema upang mabawasan ang kontribusyon mo sa GHGs. Sabihin kay Papa at Mama na bawasan ang paggamit ng kotse at magplanong makihati o makisabay sa paggamit ng sasakyan ng pamilya o mga kaibigan. Maari ding gumamit ng pampublikong transportasyon tulad ng MRT, LRT, jeep o bus upang makabawas ng sasakyan sa kalsada. Maglakad o magbisikleta dahil maigi pa itong ehersisyo sa katawan. Magtanim ng puno at iba pang halaman sa bakuran. Tagasipsip ang mga ito ng CO2 sa paligid. Ugaliing mag-recycle ng basura.
Ibukod ang mga lata, bote, dyaryo, at dalhin sa Materials Recovery Facility ng inyong barangay o kaya ay ibenta sa junk shop o magbobote. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basura upang di pagmulan ng methane. Ang mga nabubulok ay maaring gawing compost o pataba para sa mga halaman. Nakakabawas ang pag-recycle sa basurang napupunta sa mga tambakan. Nakakatulong din ito sa pagsinop ng mga likas na yaman tulad ng mga puno at mineral. Maraming produkto ngayon ang gawa na sa recycled materials. Magdala ng sariling bag kapag namimili sa grocery upang mabawasan ang kalat na dulot ng plastic bag. Suportahan ang mga lokal at organic na produkto. Ito'y sariling atin at walang halong kemikal na nakakapinsala sa kalikasan. Gumamit ng mga appliances na di maaksaya sa kuryente. Gumamit ng mga makabagong energy-saving na bombilya o CFL. Ang isang incandescent bulb ay katumbas ng 10 CFL na bombilya. Malaki ang iyong matitipid sa kuryente. Magtipid sa kuryente. Patayin ang ilaw pag di kailangan at hugutin sa saksakan ang mga kasangkapang dekuryente kapag hindi kailangan. Ibahagi sa iba ang inyong kaalaman sa global warming na nagreresulta sa climate change. Kailangan sama-sama nating harapin ang banta nito. Di ba madali lang makatulong sa pagpigil sa paglala ng global warming? Sabihin mo sa mga kaibigan mo na bisitahin naman kami dito para sama-sama tayong matuto at makatulong. Masaya